Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong araw ng simbang gabi. Muli isang magandang gabi po sa lahat. Tayo na po magsitayo at sabay ng koro para sa pambuhay namin. Ating simulan ng banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikawalong araw ng ating pagsisimbang gabi. Binibigyan tayo ngayon ng alaala ng Ebanghelyo na may mga sorpresa ang Diyos sa ating buhay, katulad ng sorpresa ang ibinigay ng Diyos si Juan Bautista. Kung kaya nga tayo ay humiling sa ating Panginoon na samahan tayo ni San Juan Bautista sa pagninilay sa mga biyaya at patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Sa pasimula ng pagdiriwang, pag-aminin natin ang pagsisihan muna ng ating mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng kapatawaran sa ating Diyos upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal ng pagdiriwang. Inaamin namin po sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na luha ako na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin ginawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos.
Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwag siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakariya sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, ika nila. Kaya hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano ba't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito? Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo na po. Palakpakan po natin ang aming Panginoon. Salamat. Nandito ka pa. Walong araw lang po tayo, siya pa rin ba yung katabi mo? Walong araw na tayo nagsisimbang gabi. At mga minamahal kong kapatid, marami sa atin ay mahilig sa sorpresa. Meron ba ditong ayaw ng sinusorpresa? May iba ayaw, pero maraming gusto ng sorpresa. May mga taong talagang mahilig sa sorpresa. Mayroon pa nga umaasa, di ba? Nasusurpresahin, di ba? Sa birthday ko, sana sorpresahin nila ako. At pag walang nagsurpresa, ikadam po, di ba? Hindi nila ako daw, hindi nila ako naalaala, hindi ako mahalaga sa kanila kapag hindi tayo na sorpresa. Pero tanungin nga natin ang ating mga sarili. Yung sorpresa pa rin ba ang isang sorpresa kung inaasahan mo na ito? Diba? Hindi na ito sorpresa. Kung alam mong darating ito, hindi ito sorpresa. Sa totoo, kahit ako, no, parang hindi rin ako fan ng sorpresa. Minsan, susurpresahin nila ako, birthday ko to sa parokya. Although nagpapahanda ako, pero yung mga parokyano gusto surpresahin, yung isang pari namin kasama, yung aking assistant, ay ang lakas-lakas ng boses. Kasi nga yung kanyang kapatid, isang newscaster, si Mario Dumawal, ayan, ay na yun, yung kapatid niya ay isang pari, kaya ang ingay, kaya narinig ko, na merong surprise, kasi ano ba gagawin ninyo mamaya? Narinig ko. Kaya ayoko ng surprise kasi nga hindi ako nakakapaghanda, hindi tayo nakakapaghanda. Nung isang araw, isang linggo ba, last 2 weeks ago, sinurpresa yung isang may birthday. Sabi niya, ano ba yan, Father? Hindi tuloy ako nakapag-make up. Ito yung mga pagkakataon kasi na nabibigla tayo, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. At sa buhay, mayroong mga sorpresa. Gusto man natin o hindi, magkakaroon ng mga sorpresa sa buhay natin. Pero mayroong isang pinakamahalagang elemento
pag tayo ay nagsusurpresa, pag gumagawa tayo ng surpresa. At ano yung pinakamahalagang elemento ng surpresa? Yung katahimikan. Katahimikan. Kapag nais nating magsurpresa, gusto nating surpresahin ang isang tao, kailangan mong manahimik. Hindi mo ito inaanunsyo, hindi ina-announce, di ba? Hindi mo sinasabi sa lahat. Mas kaunti ang nakakaalam, mas maganda ang kalalabasan ng sorpresa. Kaya laging magkasama yung sorpresa at yung katahimikan. At mga kapatid, totoo rin ito sa Diyos. Ang sorpresa ng Diyos ay lubos lamang natin na pahahalagahan sa katahimikan. Ito mismo yung mensahe sa atin ng mga pagbasa ngayong ika-8 araw ng ating pagsisimbang gabi. Sa unang pagbasa natin ay mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ang propeta, gaya ng alam natin, ay tagapagsalita ng Diyos. Kapag ang propeta ay nagsasalita, ang Diyos mismo ang siyang nagsasalita. Si Malakias, siya yung pinakahuling propeta sa Old Testament. At pagkatapos ni Malakias, sabi nga, nanahimik ang Diyos sa loob ng 400 taon. Wala nang naging propeta, walang mensahe, walang tinig na narinig ang bayan ng Israel. At isipin natin kung ano ang naramdaman marami ng bayan ng Israel sa mga taon na ito na lumipas. Sila ay naghihintay, nagtatanong, may malasakit pa ba sa atin ang Diyos? Nakalimutan na ba niya tayo? Kailan muling magsasalita ang Diyos? Sapagkat ang 400 taon na katahimikan ito, mga kapatid, ay tunay na isang karanasan ng Advent. Ito yung Advent para sa bayan ng Israel. Isang mahabang paghihintay ng may pananampalataya. At pagkatapos ng mahabang taon ng katahimikan, muling nagsalita ang Diyos. Kaya nga, nariyan si Juan Bautista na maituturing nating unang propeta sa bagong tipan. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang kanyang kapanganakan. Sa pamamagitan niya, binasag ng Diyos ang kanyang katahimikan at nagpahayag ng isang kamangha-manghang balita. At ano yung balita? Sabi lang niya siguro sa bayan ng Israel, akala nyo, galit ako sa inyo? Akala ba ninyo, wala na akong pakialam? Hindi ako nawala. Ako'y naghahanda. Yan ang sinasabi ng Diyos. At ano ang inihanda ng Diyos? Wala siyang ibang hinanda, kundi ang tagapagligtas natin, na alam natin na nakakalapit na ng kanyang pagsinda. May isa pang magandang katotohanan na narinig natin sa Ebanghelyo. Yung katahimikan ni Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Dahil nahirapan siyang maniwala na si Elizabeth, ang kanyang asawa, ay magdadalang tao, dahil sa katandaan nito, pati siya, ay hindi siya nakapagsalita. Sa loob ng 9 buwan, nanahimik si Zacarias. Ngunit ang katahimikan na iyon ay hindi parusa para sa kanya.
Ito ay naging daan, naging puwang upang lumago ang kanya pananampalataya. Sapagkat sa katahimikan ni Zacarias, unti-unting nahayag ang misteryo ng Diyos. Sa kanyang katahimikan, inihahanda pala ng Diyos ang isang napakagandang sorpresa. Kaya nga mga kapatid, kapag naghahanda ang Diyos ng sorpresa para sa iyo, para sa atin, kadalasan nananahimik siya. Madalas nananahimik ang Diyos. Kapag malapit nang gumawa ang Diyos ng isang malaking pagbabago sa iyong buhay, madalas niya itong inihahanda ng tahimik. Kaya kapag tila tahimik ang Diyos, huwag tayong mag-aalala, huwag kang mag-aalala, huwag kang matatakot, huwag kang magdududa na hindi siya kumikilos, na wala siyang ginagawa. Maniwala ka na may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Ngunit tatandaan din natin na mapahahalagahan lamang natin ang sorpresa ng Diyos kung matututo din tayo yakapin ang katahimikan. At ito yung nagdadala sa atin sa isang mahalagang tanong. Pinahahalagahan pa ba natin ang katahimikan ngayon? Sanay na tayo kasi sa ingay. Minsan, ang katahimikan ay nawawala na. Kapag tahimik, pakiramdam natin ay parang kulang, di ba? Kaya nga, kung minsan, tayo palang nanonood ng TV sa bahay dahil kung isa ka, sobrang tahimik, bubuksan mo yung TV. O di kaya bubukas ka ng radyo kahit hindi mo naman gustong makinig. Dahil kung minsan hindi natin kayang manahimik. Kadalasan, ang takot natin sa katahimikan ay nagmumula sa ingay sa loob natin at sa paligid natin. Kaya nga, kung ang paraan ng Diyos ay katahimikan, mahalaga rin na katahimikan ang gawin natin paraan para mas makilala natin ang Diyos. Naglalaan ba tayo ng oras para sa katahimikan araw-araw? O baka sobrang busy natin, sobrang ingay ng paligid na ating ginagalawan? Naglalaan ba tayo ng oras? Oras upang makinig, oras upang maghintay, at oras upang magtiwala sa Diyos na mayroon siyang ginagawa para sa atin. Kaya nga, sa huli, mga minamahal na kapatid, alalahanin natin na ang unang Pasko ay naganap sa katahimikan. Isang tahimik na gabi. Kaya nga yung inaawit, di ba? Silent night, holy night. Silent night. Sa gabi iyon, katahimikan. At sa katahimikan na iyon, ginawa ng Diyos ang kanyang pinakadakilang sorpresa, ang pagsilang ni Jesus na ating tagapagligtas. Isang sanggol na isinilang sa sabsaban. Kaya sa gabi nito, mga minamahal na kapatid, marahil may sorpresa na ibibigay sa atin ng Diyos. Kung naka-8 araw ka lang, kung naka-7 araw ka lang, kung naka-6 na araw ka lang, kung hindi mo na kumpleto ang mga simbang gabi na ito, meron pa rin sorpresa ang Diyos sa iyo. Mangyari lang, matuto tayo manahimik at pakinggan ang tinig ng Diyos sa katahimikan. Amen. Tumayo na po. Habang papalapit ang ating pinakahihiling
Dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban namin iyong simbahan, sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng lingkod bayan, habang kanilang tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning na dala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Iyakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga yumao naming umaasang humulay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa ating Diyos ang ating personal na kahilingan, ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa misa nito. Ama naming Diyos, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabit sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat.
Magsitayo na po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nanaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabigan ng mahal na biyaheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kaming nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Pagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
kita sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aming kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Lumuhod po. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo ng nanyayahan sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kaming makapaghintay at makasalubong ng may liwanag na nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang mga announcements. Patuloy pa rin po ang ating registration sa Marian Pilgrimage na gagawin sa May 24 to 30, 2026. For more details, you may check our FB page or contact CISPAM. Advance announcement, search for Batang Santo Niño open for boys ages 5 to 7 years old. For more details, please contact Sis Andy. Ang PhilCom po ay nananawagan sa lahat ng lehitimong mga taga-Cebu or grupo na gustong mag-perform sa Sinulog Dance sa January sa mismong selebrasyon ng fiesta. Makipag-ugnayan po kay CISPAM. Magkakaroon po tayo ng mass wedding kaganapin sa October. Ang mga nais pong tumanggap na sakramento ng kasal, mga nagsasama ng matagal na, ay maaari po kayo magpalista at hanapin si Sis Roda o si Sis Janet. Simpang gabi mass intentions, pwede pong kumuha sa mga volunteers na sobre at isulat yung petsa ng inyong pamisa, ng araw ng pamisa. Last day na talaga ng simpang gabi. So yung mga sobre po, pag ilagay niyo po doon sa offering, ay hindi po maisasama talaga dito, no? Pag ilagay sa offering kasi doon po yun sa nakatago kasi yun. Pag Monday lang yung binubuksan and then pinatapon din after yung sobre. Pag June po nilagay, kaya i-offer po dito sa misa para maisama po natin na kaya yung iba natin isasama. So, i-offer po sa misa. At ganoon din po, ay maraming salamat na po. Lahat naman po ay nakikiisa. At sana po patuloy tayo nakikiisa, makikooperate sa mga volunteers po natin para sa maayos na makapagdiriwang po natin na kapasko ng mga ng simpang gabi. Maraming salamat po kahit nakahapon lang natin siksikan. Maayos pa rin po nakatapos tayo sa misa at hindi po maraming salamat po. At sa lahat ng mga nag-offer, maraming salamat po. Pangat po natin ulit kung natin after ng Christmas, makipadala po natin agad ng mga nandun po. At magkakaroon po tayo ng Noche Buena package raffle para sa mga senior citizens, PWD. Registration nasa FB page po hanggang bukas ng alas 6 ang registration. Yan, mga senior, mga PWD. And then, ilalay, na lang po namin ay ang pagra-raffle. At hindi na po dito sa misa dahil may sila yung oras natin. So, i-announce na lang po dito sa misa after misa yung mga nanalo. Pero ipopost pa rin naman po sa FB page yung live na draw bukas po. So, last registration ay 6 p.m. At bago po kayo malis, siguraduhin pong malinis ang ating mga paligid, ang ating pinagawa, yung mga natin pagkain na bitbit ay nalisin po natin yung mga plastic na naiiwan sa ating mga upuan sa mga lugar. So, muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga nakikisa, sa lahat ng mga nag-serve, sa ating misa. Maraming salamat po sa mga volunteers natin. Ay maraming salamat po sa inyo. Tumayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yung po kayo tanggapin ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya namang magpabadal sa inyo pakundangan,
sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin naman niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, naglaya ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa mga pagkakalaman, pagkakas po natin, tahimik lang po kasi meron po mga nagpupumpisa nila napakahaba po bago tayo magsimula ang haba po ng pila. So, igalan po natin yung mga nagpupumpisa na nasa labas po, nakapila po yung mga matagal na rin. So, tayo po ay tahimik lang labas at yung mga review. So, tahimik lang po. Maraming salamat. Wala kaya ito, 4